Mula kay Kabayan News PH, mga kapatid, dumayo naman tayo ulit dito sa usaping politika dito sa ating bansa. Magugulat kayo. Ito pala ang dahilan kung bakit daw pinalaya ni Judge, no, si De Lima. Panoorin ang sabi ni Boying, mga tol. Eto, sa mga nag-aabang ng mga ganitong klaseng balita, mga kapatid, huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay Kabayan News PH. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary sa mga balita na binabalita ngayon sa mundo, lalo-lalo na dito sa Pilipinas, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mga kapatid. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Mga kabayan, trending ngayon sa social media at mainit na pinag-uusapan kung sino itong judge na nagpalaya kay dating senador Leila De Lima at ano ang koneksyon nito sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ni Atty. Harry Roque at kanyang ibinunyag ang koneksyon ni Judge Henergito sa pinalayang si former Senator Leila De Lima. Sino ba itong naging judge ni Leila De Lima na nagdesisyon na palayain siya? Ito yung nag-grant ng bail na na petisyon na eto ngayon yung inaano ni Harry Roque, ano daw ang koneksyon ni Leila De Lima doon sa judge at pinagbigyan yung request niya na bail. Kasi hindi pa siya acquitted, mga tol, no? Hindi pa tapos ang kaso. Pinayagan lang siyang magpiyansa kaya siya nakalaya. Dapat pinagbigay alam ni Judge Hito yung kanyang relasyon kay Leila De Lima. Paano ngayon lumalabas na naging paboritong estudyante siya ni Leila De Lima matapos niyang palayain si Leila De Lima? Sa video ito ay magugulat kayo kung ano ang koneksyon ng dalawa at kung bakit napasok dito itong dating karelasyon ng senadora na si Ronnie Dayan. Pareho rin yan, nung nangyari kay Buenaventura, yung unang judge na nag-inhibit, hindi pinag-alam na ang kapatid pala niya ay naging abogado ni Ronnie Dayan, no? Samantala, sa kabilang dako, nagpahayag naman si SOG Jesus Crispin Boying Rimulya na gumagana na daw ang hustisya sa bansa dahil sa pagkakalaya ni De Lima. Pero inalmahan ito ng ating mga kababayan dahil sandamakmak daw na ebidensya ang magpapatunay na naging drag queen ang dating senadora at naging DOJ secretary noong panahon ni Pinoy. Maandar ang ating sistema ng hustisya, maliwanag yan. Dito pa lang sa pagbibigay ng piyasa kay Senator, former Justice Secretary De Lima. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Eto, mga tol, no? Katulad nung sinabi ni Badong Aratiles, no? Kapag merong unang pahayag, mga tol, at yun ang pinaniwalaan ng korte kaya ka nakulong, di ba? Dapat walang dahilan para paniwalaan ng korte yung pangalawang dahilan, mga tol. Kasi magkakaroon na ng ano yan eh. Magkakaroon na ng tawag dito, kalituhan. Diba? Magkakaroon na ng kalituhan. So alin ba talaga rito totoo? Diba? Pinaniwalaan ng korte yung unang pahayag. Siyempre may mga ebidensya yon kasi gano'n naman ang ginagawa ng korte. Titimbangin nila yan eh. Gaano katibay ang ebidensya para paniwalaan namin yung ipinipresenta mo at itinuturo mong pagkakamali dati ni De Lima. For example, si De Lima na lang, wag na tayong lumayo. Diba? May mga kaakibat na ebidensya yan bago hatulan itong si De Lima, mga tol. So ikinulong siya 7 taon. Diba? Tapos naglabas ulit ng panibagong testimonya na binabawi na yung mga unang sinabi niya. Asan ngayon ang mga ebidensya mo para patunayan mo na yung mga sinabi mo at yung mga ebidensyang naipresenta nung una ay walang kabuluhan at hindi totoo, di ba? So dapat doon titimbangin ng korte, maigi. Kung talagang gumagana ang hustisya, no? Sana nga talaga gumagana ang hustisya, mga tol. Sana nga talaga gumagana ang hustisya ng pantay-pantay para sa lahat ng tao. Hindi para doon sa may mga salapilang, mga tol, di ba? At kung gumagana talaga ang hustisya, mga kapatid, bakit ngayon may mga ganitong lumalabas na may connection daw, no? Wala na tayong kaalam-alam doon sa mga bagay na ganyan, no? Sila rin naman magdadala niyan bandang huli eh. Tuloy na lang natin. Sa iyong palagay, naniniwala ba kayo kay Rimulya na may hustisya na ngayon sa kasalukuyang administrasyon ni PBBM dahil sa pagpapalaya kay dating senadora Leila De Lima? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH
Pakipindot po ang subscribe button at Subscribe. pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sino ba itong naging judge ni Leila de Lima na nagdesisyon na palayain siya? Si Judge Hener Hito. Okay? Hito. G-I-T-O. Siya ay nag-aral sa University of Batangas Political Science at sa San Sebastian College of Law. Siya ay merong Masters of Law sa pamantasan ng Lungsod ng Maynila at summa cum laude, Doctor of Civil Laws ng UST. Nagtrabaho sa Senado at mula siyang naging Wes ay naging awardee ng Judicial Excellence Award para bilang isang Most Outstanding Regional Trial Court Judge. Pero meron akong tanong kay Judge Hener Hito, G-I-T-O. Ito palang si Judge Hito ay nagsimula na kanyang law school sa San Beda. At siya pala ay naging paboritong estudyante sa Persons and Family Relations ni Leila de Lima. Ang tanong ko, isinapubliko ba ni Judge Hito yung nakaraan niyang kasaysayan na siya ay naging paboritong estudyante ni Leila de Lima sa San Beda College of Law? Pareho rin yan nung nangyari kay Buenaventura, yung unang judge na nag-inhibit, hindi pinag-alam na ang kapatid pala niya ay naging abogado ni Ronnie Dayan. Hindi ko naman sinasabi na siguro pumanig itong judge. Pero in fairness, dapat binigyan alam niya yung mga prosecutors doon sa special ties niya ni Leila de Lima. Ako kasi, dapat gano'n, no? Para walang pagdududa ang mga tao. Dapat talaga para maging patas, no? O eto naging teacher ko 'yan. Paborito kong estudyante niyan. So kung ano man yung magiging hatol niya, 'di ba? Ay walang pagdududang kasama, 'di ba? Para kasi halimbawa, medyo may conflict of interest 'di ba? 'Di ba nga sa mga patimpalak nga bawal sumali kapag doon ka nagtatrabaho? 'Di ba? Para talagang hindi mo masabing walang daya, walang luto, 'di ba? Ganun din dito, lalo-lalo na batas ang usapan dito. Kapag meron kayong naging relasyon, kaya ano man 'yan, naging nanay, tatay, teacher, kapitbahay mo, hindi ka dapat ikaw ang hahawak, dapat iba yung talagang as in mananatiling patas, 'di ba? Yung unang-unang nag-inhibit, meron ding na palang kinalaman. Tas eto, hindi kinalaman na as in na may kinalaman. Kumbaga naging kapatid yung abogado daw ni Ronnie Dayan. Pero eto, naging paboritong estudyante pala siya ni Leila de Lima. At siya ang pumayag, mga tol, na makapagpiyansa si Leila de Lima. So sabihin na lang natin naging patas ang naging patas ang ang hatol niya. Pero hindi mo maiiwasan na magduda ang mga tao, mga tol, 'di ba? Kasi hindi niya sinabi na may ganun pala silang past relationship bilang isang estudyante at guro. Iba talaga rito sa Pilipinas. pumanig itong judge. Pero in fairness, dapat binigyan alam niya yung mga prosecutors doon sa special ties niya ni Leila de Lima. Ako kasi, pang ilang taon ko na nagtuturo. Siguro 20 years na ako nagtuturo ng batas. 15 years full-time sa UP. Siyempre, magkakaroon ka ng espesyal na relasyon sa iyong mga estudyante, lalo na kung paborito mo. Ako lahat ng paborito ko hanggang ngayon. Paborito ko pa rin. Hindi ko talaga nakakalimutan yan. Kasi pag magaling, magaling. At hanggang ngayon, meron kami mga professional relationship. Nagko-collaborate kami dun sa mga paborito ko mga estudyante. Dapat pinagbigay alam ni Judge Hito yung kanyang relasyon kay Leila de Lima. Paano ngayon? Lumalabas na naging paboritong estudyante siya ni Leila de Lima matapos niyang palayain si Leila de Lima. Pwede ba may mga question na itatanong? Bakit itinago? Baka naman hindi itinago. Baka naman isinapubliko niya yan at baka sinabihan ng mga public prosecutors. Ang tanong, bakit naman ang mga public prosecutors, kung sinabihan sila, bakit sila hindi nag-object? Pero sa akin, valid na ground yun para mag-inhibit ng isang judge kasi iba talaga ang relasyon ng isang law professor sa kanyang paboritong estudyante. Dapat po, marinig natin naman ang panig ni Judge Hito at saka ni Leila de Lima. Kumpirmahin lang po nila na naging teacher at estudyante sila sa San Beda Law. So hindi naman sa hinuhusgahan yung judge mga tol. Hindi naman sa hinuhusgahan yung judge. Pero dito tayo ngayon sa sinasabi ni Harry Roque. No? May special kasi hindi po talaga masisisi ang taong bayan kung meron silang pagdududa kasi may special relation di ba? Naging paborito ka tapos ikaw naging naging profesora mo di ba?
Kasi wala naman siguro nag-isip sa relasyon na yan kasi parang hindi natapos si Judge sa San Beda at lumipat nga po ng San Sebastian. Hindi ko po sinisiraan si Judge. Ang tanong lang, pinagbigay alam ba niya ito sa mga partido sa kaso? Dahil kung hindi, yan po ay dahilan para siguro magpa-inhibit na naman kay Judge at mag-file na naman ng motion for reconsideration doon sa order na nag-grant ng kanyang petition for bail. Kasi tandaan po natin, yung decision niya is on motion for reconsideration. Meron naman po sigurong karapatan ang mga lawyer ng gobyerno na mag-motion for reconsideration din. Ngayong lumalabas na itong relasyon ng Judge at ni Leila de Lima. Sa iba pang balita, ipinahayag ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Boying Remulla na gumagana ang sistema ng hustisya sa Pilipinas matapos ang pansamantalang paglaya ni dating Senador Leila de Lima na kilalang kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong nakarang Lunes, pinayagan ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 na makapagpiyansa ang dating senadora para sa kanyang pansamantalang kalayaan kapalit ng 300,000 pisong bail. Binigyang diin ni Justice Secretary Remulla na patuloy lamang ito na gumagana ang justice system sa bansa. Ginagawaan niya ng pamahalaan katulad ng DOJ ang trabaho nito para sa pagtataguyod ng katarungan. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Justice Secretary Crispin Boying Remulla. Maandar ang ating sistema ng hustisya, maliwanag yan. Dito pa lang sa pagbibigay ng piyasa kay Senator, former Justice Secretary de Lima. Sinabi ni VP Sara na ang sino mang kumokontra sa confidential funds ay kumokontra sa kapayapaan at kung sino ang kumokontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Ako naniniwala ako dyan. I still believe that, no? Bagamat sinuko na ni VP Sara, nabasa. So bago natin ipagpatuloy ito mga tol, no? So yung pagsasalita rin ni Justice Secretary Boying Remulla, parang may ano rin, no? Well, mga tol, no? So hindi naman tulad ng sinabi ni Harry Roque, no? Hindi naman sinisiraan yung judge. Pero sana naging malinaw, no, para sa lahat. Pero ayun nga, since nalaman nga na siya ay nagkaroon ng special relation, naging paboritong estudyante siya dati ni Leila de Lima, ay hindi mo na talaga mawawala doon yung duda ng taong bayan. So pwede nga talaga maghain daw ng motion for reconsideration kasi ay ganun nga, no, nagkaroon ng hindi naman natin sinasabing pinaboran niya kasi special siya, may special relation sila. Sabihin na lang natin napatas, no, pero dapat kasi ang humahawak sa mga ganyan is talagang as in wala talagang halong emosyon o wala talagang matatawag mo na walang bias, no? Well, kayo ano masasabi nyo about doon? So tuloy natin to about kay VP Sara naman. Nabasag niya dito si Romualdez at yung Makabayan Black. Para sa akin na nabasag niya. Kasi alam mo naman, yung mga yan, gusto lang talagang kontrahin si Sara. Si Romualdez, alam natin ang dahilan kung bakit gustong kontrahin si Sara. Para itaas ang sarili niya. Para hilain si Sara pababa, para siya ngayon ang mabango, para pagdating sa 2028, nangunguna siya. I'm sorry to tell you this, kahit sa 2025 senatorial, hindi ka mananalo, Romualdez. Pero sa nangyari ngayon, nabasag niya si Romualdez. Parang tumaas pa ang tingin ng tao kay Sara dahil sa kanyang sakripisyong ginawa. Binitawan, bilyon. Ano yun, ha? Masakit sa kanilang dagok yun. Ngayon naman, ito sa Makabayan Black, lahat naman yan parang yung mga dilawan ngayon. Pansinin nyo yung mga dilawan ngayon. Parehas na parehas sila ng karakas ng Makabayan Black na. Lahat na lang. Basta Makabayan Black. Aatakihin lahat mali. Pag sinabi mong kaliwa, sasabihin nila ang tama kanan. Pag sinabi mong kanan, ang sasabihin nila kaliwa. Pag sinabi mong tama pula, sasabihin nila tama puti. Pag sinabi mong tama ang puti, sasabihin nila ang tama pula. Ganyan po ang katangian ng mga dilawan, ng mga pinklawan, at ng mga Makabayan Black, at ng mga komunista, at mga makakaliwa. Pare-parehas po sila ng karakas. Kaya nga hindi ko alam kung magkakasama yan. Ang tanong na lang, si Romualdez ba kasama na sa grupo nila? Kasi yan po ang sinasabi ng isang political analyst. At nabanggit din ito ni Atty. Roque. Sabi niya, bakit ang ginamit pa, hindi ko maalala ko si Atty. Roque nga, bakit ang ginamit pa para pabagsakin si Sara, yung alam naman nating mga makakaliwa? Bakit siya umaanib sa grupo na yan? Yan po ang sumisira sa Pilipinas. Talagang napaka-desperado nung mama. Isipin mo, makianib ka ba dyan sa mga yan? But I still believe
binibiran nitong mga makabayan, eto si Sara, kasi alam naman natin ang mga Duterte, para sa kanila ang salot ay Duterte sa pagiging mapayagpag at sa paglaganap ng maghasik sila ng lagim. Duterte ang tinik sa kanila tinik sa lalamunan nila. Iyan ang direktang lumalaban. Kaya nga ako, bagamat ayaw ko ng confidential funds, inahul. Pero sa mga Duterte, ako ay approve dyan. Bakit? Meron silang track record It's all the same. Parang sinabi mo, ang 6 years para sa isang matinong presidente, kulang. Like PRRD. Parang bitin tayo sa 6 years. Pero ang 6 years sa mahinang presidente, ang tagal. Hindi ko nababanggitin. Kayo na magsabi, parang ang tagal ng 6 years. Same thing sa confidential funds. Pag ito mapapunta, halimbawa na lang sa kamay ni Tamba. Sus, Mariusip. Anong gagawin niya dyan? Pambibili ng kaalyado para maipromote ang kanyang pangalan? Which, the bottom line is, pang sarili. Ang Duterte po may track record, especially Tatay Diggs, na talagang lumalaban yan sa mga terorista, mga makakaliwa. Alam natin yan. Huwag na tayong maglokohan. Oo, alam natin yan mga tol, no? Talagang okay naman si P-Duts, lalo-lalo na nung lumaban siya sa mga terorista dito sa Marawi, mga tol, di ba? Pero ang medyo naging sablay nga lang yung dito sa relasyon niya sa China. Well, tapos na naman yung mga panahon na yun Nandirito na tayo bago na yung administrasyon natin mga tol. 'Di ba? Kung ano yung maganda, palakpakan at kung ano yung sablay, yun ang dapat natin laging punahin mga tol. Hindi tayo dapat maging panatiko na tipong to the point na mali na pero fan ka pa rin, 'di ba? Hindi dapat ganoon. Dapat ang loyalty mo ay nandirito sa bansa, nasa pagiging Pilipino mo, 'di ba? Hindi sa kung ano mang bansa at hindi sa kung sino mang politiko dahil kapwa din natin tao yan mga tol, nagkakamali din yung mga yan. Alright, so ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo? Comment ka sa ibaba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.